Alam mo, isa sa mga pinakamalaking tanong na bumababagag sa isip ng tao ay, bakit may pagdurusa? Kung totoo nga ang mabuti ang Diyos, bakit parang puno ng sakit at pighati ang mundo natin? Well, sa pagtalakay natin ngayon, titignan natin ang isang pananaw na nagsasabing baka lahat ng ito ay sintomas lang pala ng isang bagay na mas malaki, na ang paglikha ay hindi pa pala tapos. So para masagot yan, kailangan nating mag-rewind. Saan nga ba talaga nagsimula ang lahat ng paghihirap na to? Kasi ayon sa pananaw na sinusuri natin, yung ugat ng problema matatagpuan natin sa pinakasimula pa lang ng kwento. At heto na yung pinaka-core ng idea. Yung creation, hindi pala yan isang finished product. Kumbaga, isa itong ongoing story. Isang kwentong hindi pa tapos. At alam nyo kung ano raw ang ebidensya? Yung mismong pagdurusa na nararanasan natin. So ayon sa perspective na to, yung mundo nating puno ng sakit at kalungkutan, hindi yan dahil may depekto ang design. Isa raw itong malinaw na sign na work in progress pa lang. Parang isang painting na ginagawa pa lang ng isang master painter. Yung mga magugulong parts na nakikita natin ngayon, hindi pa yan yung final output. Part lang yan ng buong proseso. Okay, so kung proseso pala ang paglikha, anong papel natin dyan? Saan tayo pumapasok sa kwento? Ayon sa ating source, napaka-importante ng role natin. At para maintindihan yon, kailangan nating balikan kung bakit nga ba nilikha si Adan in the first place. May dalawang dahilan daw. So dalawa yung specific na purpose ayon dito. Una, para maging parang vessel o sisidlan para sa anak, at pangalawa, para patunayan ang isang napakahalagang bagay sa buong universe. Isa-isay natin yan, ha? Okay, unahin natin yung una, yung tinatawag na unang Adan. Siya yun nilikha bilang isang pisikal na sisidlan, parang isang shell ika nga. At ang purpose niya, para paglagyan ng darating na huling Adan na walang iba, kundi ang anak mismo ng Diyos. Ngayon yung pangalawang dahilan, dito nagiging interesting. Kasi may malaking debate daw na nangyayari sa buong kalawakan. May akusasyon si Satanas. Sabi niya, imposible para sa mga nilikha na sundin ang utos ng pag-ibig. Isipin niyo yun, isang paratang na direktang tumatama sa mismong karakter ng creator, kaya kailangan itong sagutin. At dito napapasok yung logic. Kasi diba paano mo hahatulan ang isang lumalabag sa batas kung yung batas mismo ay hindi naman pala kayang sundin? Kung imposible palang dawin, edi hindi mo matatawag na kasalanan yung paglabag dito. Make sense, di ba? At yan mismo ang misyon ni Adan. Nilikha siya bilang kawangis ng Diyos para maging isang living proof, isang buhay na patunay na kaya, posible para sa isang nilalang na sundin ang utos ng pag-ibig. Yung buhay niya mismo ang magiging ebidensya na makatarungan at tama ang batas ng Diyos. Pero alam naman natin ang nangyari. Hindi nasunod ang plano. At itong verse na to mula sa Biblia, nagbibigay sa atin ng clue kung bakit napaka-big deal ng nangyari. Sapagkat ang isang tao ay alipin ng anumang nagapi sa kanya. Tandaan nyo yan. At dito na nga pumasok yung trahedya. Nag-fail ang unang Adan. Bakit? Kasi mas pinili niyang mahalin si Eva kesa sa Diyos. At dahil doon, natalo siya ng tukso ni Satanas. Kumbaga, nagapi siya. At ayon sa principle na nabasa natin kanina, anong nangyayari? Naging alipin siya ng kung sino man ang gumapi sa kanya. So ano ngayon ang naging resulta ng pagkatalong yon? Tingnan natin. Dahil yung pagkabigo ni Adan, para siyang nagbukas ng isang pinto. At anong pumasok? Kasalanan at kamatayan. Yung mismong ugat ng lahat ng pagdurusa sa mundo natin. Isipin nyo, dahil sa isang pagkakamali, nagkaroon ng total system change. Mula sa isang pamumuno na ang basehan ay pag-ibig, biglang napunta ang mundo sa ilalim ng ibang batas, ang might is right. Yung kung sino ang malakas, siya ang tama. Grabe yung pagbabago, no? At eto na yung mga direct consequences. Una, yung lupa mismo na sumisimbolo rin sa katawang natin, isinumpa. Pangalawa, nagsimula na yung sistema na survival of the fittest, yung malakas ang nananalo sa mahina. Pangatlo, naputol yung koneksyon ng tao sa mismong buhay na galing sa Diyos. At yung panghuli, pumasok na ang kamatayan. At yung sumpa sa lupa, kitang-kita yan sa sinasabi sa Genesis. Isinumpa ang lupa dahil sa iyo. Sa pamamagitan ng mabibigat na paggawa, ay kakainin mo ang bunga nito sa lahat ng araw ng iyong buhay. So yung mismong physical world, pati na yung katawan natin, naging source na ng paghihirap.
nag-iba yung buong kalikasan. So ano ba itong kamatayan na sinasabi? Hindi lang pala to yung pagtigil ng tibok ng puso. Ayon sa source natin, dalawa ang klase niyan. Una, yung spiritual death. Yung pagka-disconnect natin mula sa life source, ang Diyos. At pangalawa, yung physical death na alam natin. Yung pagtanda ng katawan hanggang sa bumalik na lang ito sa alabok. Pero hindi dyan nagtatapos yung kwento, syempre. Actually, yung pagkabigo ng unang Adan, yun pa yung naging daan para dumating yung solusyon, ang huling Adan. At siya na yung tatapos at kukumpleto ng buong paglikha. At ito na yung solusyon, yung huling Adan. Darating siya at take note bilang isang nilalang din. At ano ang misyon niya? Napakalinaw, tapusin ang pagdurusa ng buong creation. Siya yung magpapatuloy at tatapos ng nasimulan. Paano niya to gagawin? Sabi sa 1 Corinthians, kailangan niyang maghari hanggang sa talunin niya lahat ng kaaway. At sino yung pinaka-last boss? Yung huling-huling kalaban na susukuin niya. Ang kamatayan mismo. So ang gagawin niya basically ay i-reboot ang sistema. Ibabalik niya yung original na rule, ang utos ng pag-ibig. At ayon sa paliwanag na to, yung mga magpapasakop lang sa pamumuno niya ang mananatili at magiging bahagi ng kumpletong paglikha. So, para malinaw, kailan ba matatapos ang paglikha? Matatapos lang to kapag wala ng kasalanan, wala ng makasalanan, at wala ng kahit anong uri ng pagdurusa. Forever. Yan ang end goal. Yan ang finish line ng buong kwento. At dito muna tayo magtatapos. Maiiwan tayo sa isang tanong na pwedeng pag-isipan. Subukan nating i-imagine, ano kaya ang itsura ng isang creation na kumpleto na? Isang mundo na walang-wala ng pagdurusa, kung saan ang lahat ay umiikot sa perpektong pag-ibig. Yan ang isang bagay na sulit pagnilayan.